now serving SB Coffee. Of course, mula dito no sugar to, no sugar. Yes. Brought to you by DZDG 96.7. Destiny Radio. Ayan. Of course, ang inyong mga amigo, si Mr. Suabe at saka si Mr. Romantico. Ayan. Mr. Suabe Solosano at ako po naman ang inyong night runner, DJ Bert. Welcome. Kumusta? Magandang hapon. Kumusta? Magandang hapon sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayong araw. At syempre sa itong mga kaigsunan dyan sa Kabisayaan, maing adlaw kaninyong tanan, maing hapon, hinaut nga na mo sa maing pagpaminaw, karon sa iyo sa kahaponon. Ganda ng ating ating background, ating bed music. Ibig kita. Siyempre, iniibig namin kayo. We love you so much. Ruel Cortez. Ibig sabihin niya, ano tayo ngayon yung mga jukebox, female, male. Ayan. So talagang tayo mga jukebox king and queen ng ating birada ngayon at syempre yung may hindi talaga maiwasang na may mga English songs na mga request song ay doon yan sa mga mga 7 o'clock to 7:30. Yeah. Tsaka 8:30 to 4 a.m. Pwede. Makakasama at makakapiling nyo si Night Runner. Okay mga maray na hapon sa Indong Gabus, mga tugang. Sa atin naman mga kababayang mga yung mga Ilocano ay naimbag na hapon kada kayo ngamin. Okay. Sige, sa mga gusto mag-request, mag-greet. Ito ba yung aming text line, 0929216810. At sa mga naka-FB page o naka-FB online, ito po yung aming FB page, DCDG Destiny Radio. Okay. Ayan. Pwede rin sa www.dcdg967fm.com. Kung wala naman kayong kung ayaw nyo mag-Google o ayaw nyo mag-Chrome, ayaw nyo mag-Safari, ay di download nyo yung Zeno apps. Ayan. Okay, sige. Okay, here we go. Here's another song. Larawan ko pa si Jerome Avalos. Right here on DZDG 96.7 Destiny Radio. Of course, mula kay Jerome Avalos. Ayan mga kaibigan. Okay. Kupas na larawan dyan. Iniingat-ingatan nila yan. Ayan, post yung spotty. Pagka, ayan. Okay, so, kumusta paring Bert? Kumusta kayo? Anong atin ngayon? Magandang pagkapehan. Ang nagkakape, dapat bikini ko na talaga, di ba? Ang maganda ngayon, alam mo, magandang balita ngayon, maraming inchik na nagkaroon ng birth certificate dito sa atin No, ano ba yung balita? Oo, sa Davao. Pero mo, 200 ng mga Chinese, may birth certificate. Saan galing yung mga Chinese na yan? Di ba usually pagka... Ay, alam ko na kung saan galing yung mga Chinese. Saan galing? Sa Japan. Paano nakarating dito? Akala ko. Ikaw na masyado ka namang... Paano nakarating? Paano nakarating? Kasi pagka Chinese ka naman talaga, may pamilya ka dito, anong problema sa birth certificate Oo. Kaso dito ka pinanganak. Ito kasi may nahuli. Na talagang hindi siya Pilipino. At siya ay parang Pilipinuhan. Kasi nga, fake ang kanyang birth certificate. Alam niyo mga kaibigan nakakapagtaka dyan, malaki ka na, nabigyan ka pa ng birth certificate. Sa bagay, meron naman nag-aasikaso talaga ng birth certificate, di ba? Pero, may kopya talaga yun. Pero yung sa iba local registrar. May dyan, ibig sabihin may katsabot yan. May dyan. Ang tanong nga dyan kung magkano Baka ang labanan niya, mga pera na yan, per head. Ay, siyempre. At ang pa dyan, kasi alam mo, pagka meron ka ng birth certificate from PSA, ay pwede ka nang kumuha ng driver license, pwede ka nang kumuha ng PhilHealth, pwede ka nang kumuha ng TIN number. Ang mangyari dyan lahat, pagka meron ka ng mga valid national ID,
ay kasi nagkaroon ka ng Ano ka na yan? Filipino citizen ka na. Oo, instant. Hindi mo na kailangan. Hindi mo kailangan. Wala ka pang 6 months sa Pilipinas. Samantalang Tapos meron ka na ng birth certificate. Samantala yung iba kailangan i-naturalize pa, kailangan ano pa diyan sa Congress. Kagaya ni Kulas, yung isang vlogger na Canadian, dahil maganda yung kanyang contribution dito sa bansa, ginawa siyang naturalized born Filipino. Pwede yun kasi nakakatulong siya. Yes. Promoting Philippines. Kaya mga basketball players, mga ganyan. Itong di ba nakakatulong din yan? Alin? Yung mga nasa, lalo na yung nasa Pogo. Nakakatulong sa kidnapper. Hindi yung Pogo, ano naman yun, di ba? Trabaho yun eh. Kaya nga. Ang problema, ginawang ang tawag doon yung human smuggling, yung yung ginawang front yung ginagawa nilang front yung Pogo. Scamming, tapos yung pala may human smuggling. Human smuggling. Pero inyong mga kaibigan ay dapat talaga, this is a very serious concern ng bawat Pilipino. Kasi biruin mo, Chinese nagiging mayor ng Oh my goodness, Kaya nga alam mo, meron akong suggestion. Ano yan? Di ba ang daming congressman ngayon? Dapat tingnan nila yung katabi nila, baka yan ay Congressman Republic of China. Ay nako. Ay hindi yan. Alam mo kasi, kumbaga dito ko nga natutunan to sa idol ko si ating station manager, si kay Honorable Judge Romy Villanueva. Bukas pala ang kanyang programang Trabaho Sabado. Alam mo bang ang sa piskal, hindi diyan pinapatunayan kung ikaw ay may sala o wala. Oo. Ang pinapatunayan diyan ay posible ba? Ibig sabihin yung probability. Okay? Diyan sa Congress, meron na nga nagiging mayors Baka ang dami ng mayor yung galing China. Ayun. At saka hindi lang yan. Baka marami ding congressman ngayon. Malay mo. Maraming ngayon, maraming mamabatas na Chinese ang apelyido. Kaya nga, pagka magkita kami, kakausapin ko sila. Yung mga Chinese. Galing din ako China kasabi ko na, si Kwakwa. Kaso, meron akong kinausap na ganyan. Sabi niya, nag-English tuloy yung Chinese. Sabi niya, friend, I can't understand. Ako, hindi, malalim na Chinese yung akin. Doon pa panahon pa ng kupong-kupong yan. Kaya hindi mo talaga maintindihan yan. Ayan ang dyan, mga kaibigan. Talagang only in the Philippines. Kaya, ibig sabihin, dahil may mga corrupt na mga kababayan natin, ay dapat ay maano yan. Dapat yan ay, Pilipiti ng liig. Ay talaga naman ay biruin mo. Kagaya ngayon, pinapasok natin ng China. Tapos sasabihin lang nila, sabihin lang na yan ni Xi sino may presidente doon? Xi Jinping. Xi Jinping pala. Akala ko Xi Kaya sasabihin niya ngayon na mga fellow mayors and congressmen of China in the Philippines. Kayo, do your missions. Abahay, nako, delikado tayo niya, mga kaibigan. Pwede nyo sabing dinadaan ko lang sa joke-joke para hindi tayo masyadong seryoso. Pero hindi naman natin lahat, hindi naman lahat marami tayong kaibigan Chinese na nandito sa Quezon. Ikaw nga, kaibigan kitang Chinese bakit kasi yung magulang ko, inilis yung nilagdagan pa ng abri yung apelyido kasi, pare kasi, abre. Ibig sabihin, bukas daw yun go! Kaya nadugsog. Kulang. Meron kasi doon makulit. Alam ko pare, kwento pala ng apelyido yun. Meron nung nagtatanong, Sir,
Ano yun? Ano apelyido? Meron namang makulit yung sidekick. Sir. May gusto pumasok. Ay sabi mo, abre. Go. Abre. Sabi mo doon sa kabila, abre. Tapos sagot mo sa go. Ayun. Sabi nung yung nagtanong, abrigo. Ayun, pare. Doon siguro nagsimula yung apelyido ko. Okay naman eh. Pero babala, ito muna, bigyan ko na ko ito, baka tayo mapalaw. O babala sa publiko. Okay. Pinababatid ng National Telecommunications Commission, NTC, sa publiko na may natanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap. Di umano, natauhan o empleyado ng NTC. Tindi ayon sa isang ulat sa natanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer. Ay, naku ba? Paniniwawala yung mga scammer na yan. Papuntahin dito. Ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero niya ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga nag-i-scam. Ang numero nito. Ayan, madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko ng naibayong pag-iingat mula sa ganitong uri ng modus. Ito ay isang uri din ng scam at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Ayan. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawa agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito iba pang uri ng mga scam ng mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. Complaint link sa www.ntc.ph or pag-email sa contratexcam@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Ayan, okay. So, matindi ha. Pero ang tao niya kasi matalino na rin eh. Di ba may nagte-text sa'yo, nanalo ka. Sus, paano mo mananalo? Wala naman ako sinasalihan. Pero bago sila tumalino, naging bubo mo. Ang daming nabibiktima. May mga nabiktima mo. At talaga man din eh. Alam niyo mga kaibigan, paano daw alamin na ito ay kalukuhan o hindi totoo? Okay? Ganito lang siya. If kumbaga para bang ang tawag doon ay parang imposibleng ito'y totoo, it is not true. Diba? If it is too good to be true. Ayan ha. Ito pala yon yung word na limo. If it is too good to be true, it is not true. Kagaya ba? Do you want to be a millionaire within a year? Ba? Mga ganyan lalo na yung sa mga pyramid. Pyramiding. Pyramiding. Ay ay kaya yung buti na lang yung mga ganun ngayon, wala na. Buti, pati nga yung kapitbahay namin, takot na takot eh. Takot na takot lumabas. Okay. Piramide yung apelido. Sabi, meron eh. Ito lang. Hindi ako yun. Membro ka ng pyramide. Halika, arestado ka. Hindi, piramide lang apelido ko. Pero hindi ako kasali sa piramide. Talaga ng apelido. Meron. Sa Kabisayaan. Okay. Pero madali lang matandaan yung mga scammer. Basta yung lumabas sa mga cellphone nyo, sa mga text messages, yung number ng cellphone. Hindi yan legit. Tandaan nyo yan. Di ba, usually may lumalabas kayo yung mga Gcash mo, yung bank account mo na ganito. Tapos yung nag-text sa'yo number, ay hindi yan legit. Kasi pagka hindi po number ang nalabas. Mismong yung company lumalabas. Yung pangalan ng company. Even yung mga numbers na 222 lang, yung 4 lang, ay huwag kayong mag-rely doon. Huwag din. Ano din po yun, ha? Kailangan ay talagang BPI. BPI talaga yun. BPI yung nag-send. Yun ba? DOST. Talagang DOST. Litera po yung nalabas. Hindi po siya numero. Dami talagang ang daming tamad, Ang daming tamad. Oo nga, easy money. Easy money, Ngayon, ito ang problema. Mabuti na lang, nabawasan na yung tanga ngayon, di ba? Ay, ito ngayon ang problema. ito ngayon ang problema. Marami ding gustong kumita
na yung paupo-upo lang. Oo. Ito din yung mga nabibiktima. Yan. Yung pagiging Yung easy money. Gusto ng easy money, yung pagiging greed. Ang tawag dun sa greed sa Bisaya, sa Tagalog. Takaw. Yung matakaw, gahaman. O yun. Pero maraming gahaman yan. Yun ang yun ang mga mabibiktima. Karami. Oo, yung ano ba? mabibiktima. Oo, karamihan. Walang easy money ngayon. Tandaan niyo yan. Pag hindi kayo magsisipag. Yes. Even yung yung sa mga investment, there's no such thing as ganito kalaki kaagad. Kaya pag sabi nga, if it is too good to be true, it is not true. Okay? Pero madali ang pera ngayon kung may tuturo niyo si Kibuloy. Yun lang. Isipin mo, 19 million na. Matindi. Ang dami nga nagbabakasyon para maghanap lang kay Kibuloy, kay Pastor. Bounty. Mga bounty hunters. Ang dami ang bounty hunter sa Pilipinas. May kilala ko dyan, dating puli. Kahit makuha mo lang, may turo mo lang yung isa sa 5, meron kang 1 million. Isipin mo yan. Itong pera talaga. No. Totoo ito, hindi ito scam. Oo. Kasi government ang magbibigay sa iyo, di ba? Yan, ito. Matindi yan, ha? Pero ako, mahirap ako mag-comment dyan, eh. Iba kasi ang aking dyan, pananaw. Iba. Kaya, no comment na lang muna. No comment ka dyan. Hindi talagang hindi, nag-trending. Ang daming gusto magbakasyon muna. Hanapin lang si Pastor. May nagko-comment nga, eh. Grabe, ha? Talagang sabi lang, bakit parang tinatarget talagang Davao? Oo nga. Biro mo in one day, 3 ang hepe? Oo. Ang hindi Uli-ulihan si Colonel Maratrat. Oo. Si Colonel Marantan. Ay, Marantan pala. Marantan, ikaw naman. Oo. Kala ko, retire na yun. Oo nga, eh. Yun yung dito sa Dati naabot namin yun sa San Pablo yun, eh. Oo. Magpupunta kami doon. Ang tagal kausap yun. Ni Madam? Oo, ni Madam. Ay, Pupunta kami ng umaga, mga alas 8. Lalabas yun, mga tanghali. Isipin mo, ano pinag-usapan ng dalawa ngayon? Si Madam? Oo. Ayan ako, sige. Okay. Music na muna tayo. Yung mga gusto mag-request, alam niyo na yung aming mga number. Hindi, para pagka ay palulusutin muna natin yung ilang mga paalaala. Sige, commercial muna tayo. Mga guys. Guys, go ahead. Mahala dyan. DZDG 96. Yung, alam mo na ba? Hindi pa. Oo. Ay, hindi pa? Oo. Hindi ko pa rin alam yung kasunod kong sasabihin. Joke lang. Alam mo bang dito sa isa sa programa ngayon ng ating pamahalaan ay yung tinatawag nating tourist rest area. Meron. Tourist rest Libre yan, ha? area. Libre yan, may bayad. Libre. Kasi nga ito itatayo dyan sa may Baras Rizal. Tapos, layo naman nun. Kaya nga, makinig muna, di ba? Tapos, Sige. Oo. Pero sinadya ko talagang Baras ang unahin ko para mag-react ka. Layo. Sino Baras? Baras Rizal. Kasi, meron din dito sa Quezon. Meron din. Sa Tagkawayan at saka sa Lopez. Parehong malayo din yun, Siyempre, kasi hindi naman para sa iyo yun. Para yun sa mga biyahero. Biyahero. Yung biyahe ng mula Manila papuntang Mindanao. Siyempre, dadaan sila ng... Kasi siyempre yung iba, pagka mga Santa Elena, Dait, ay hindi na dadaan ng Tagkawayan yan. At least maranasan nila yung rest area ng Lopez. Doon sila mamamahinga. Alam niyo, kagandahan niya mga kaibigan, isa sa programa ngayon yan ng turismo, sa tourism, Department of Tourism, na pag ikaw halimbawa, yung sasakyan mo walang aircon, kagaya ng ating kaibigang si Prof. Ben Del Mundo. Ay pagka yun ay hindi naka-on ng malakas ang kanyang aircon, ay yun ay mahihimatay. Kaya gusto ko yung malamig. Magandang hapon sa iyo, Prof. Ben, ha. Ay pwede ka, pagka wala kasing aircon yung sasakyan mo, siyempre magabok, mainit, ang pakiramdam. Pag dumating ka dyan sa mga rest area na yan, pwede kang maligo. Pare mag-shower. Libre. For free, ha? Pwede ka rin
Ano ba, may hot and cold yan? Yun ang hindi ko alam. Kasi pag nagbabiyahe ka, dapat at least medyo warm na konti yung tubig. Siguro lukewarm, yung mga grape. Alam mo yung yung libre din ng juice doon. Yung grape juice. Alam mo yung grape juice? Ano yun? Yung juice galing sa gripo. Kala ko grape juice. Grape juice. Grape juice, yung juice galing sa gripo. Ayan, mga kaibigan. Now, ang ang isa sa kagandahan ay nakaka-relax ka. Simple, alam mo yung mga, lalo na yung mga nagda-drive. Minsan kailangan mo uunat-unat ka eh. Kailangan mo uunat-unat ka para yung mga buto-buto mo na medyo pakiramdam mo ang daming kumakalso ay maunat naman. At kailangan kasing makatayo ka para yung dugo mo naman ay makapag-circulate. Alam niyo mga kaibigan, mga friends, alam mo minsan pag nagda-drive ka pare, nararamdaman mo ba yung inaantok ka? Oo. Lalo yung mga habang oras ka na nagda-drive. Now, sabi mo, bakit kaya ako inaantok? Hindi pa naman oras ngayon ng tulog ko. Inaantok ka eh. There must be some reason behind. Alam mo anong dahilan? Ha? Ano? Ang dahilan pare ay hindi yung binabasa mo sa cellphone. Ang dahilan pare, dahil yung kailangan ng ating brain ng oxygenated blood. Kauupo mo, yung dugo mo na stagnant doon sa wet po mo. Sa wet blood. Sa ano yan? Sa binti, sa hita. Sa hita. So hindi gaano nakakaakyat. Kasi unang-una, pagbaba niya, paakyat pa, paahon eh. Kumbaga, ang sasakyan nga, paahunin mo. Kailangan mga kambyada kang primera eh. Ay ito eh, kahit anong kaning kambyada niya, nakalak dahil nakaupo ka, ang tagal. So kailangan mong tatayo para yung dugo ay makapag-circulate because our brain, ang ating utak ay kailangan ng oxygen. Kailangan ang magdi-deliver doon yung oxygenated blood. Okay? Kaya nga, pinaka-the best nga daw eh, pagbaba mo, kagaya nung yung Volkswagen. Kahit yun ay na-start, kailangan itulak mo para mabuhay ang dugo. Kailangan mabuhay ang dugo mo. Ay, pagka mabuhay na yung dugo mo, siyempre, akit ang dugo mo. Ayun. Huwag ka lang mamatayan ng sasakyan. Alam mo kung bakit? Ang mangyari kasi dyan pare, hindi mabubuhay yung dugo mo. Bakit? Ma-high blood kayo.